Kahit nga po sa sa pagsimba, hindi po ako nakaka-attend. Kaya nagsasabihan ako, sabi ko, ano na ba ang gagawin ko? Kung pwede ko lang pag-apatin yung katawan ko. Subscribe to my channel. Ayan, isang mapagpalang araw pong muli, mga katuwang. Tayo po ngayon ay papunta kay Ate Elsa kasi meron po tayong mga katanungan sa kanya mula doon sa ating mga netizen, and kukumustahin rin po natin siya. Ngayon po ay araw ng linggo. Actually po ay galing po ako sa church kung saan po ay nagtitipon-tipon sila. Nadaanan ko po doon, nagtanong ako, wala po si Ate Elsa. So, ayun, dumiretso po tayo sa bahay nila. Wala po sa bahay nila si Ate Elsa. Nasa Ilog daw po. Kaya papunta po tayo ngayon ng Ilog. At ako po pala si Mama El. Ayan, si Katuwang Efren po ay may masamaang pakiramdam pa rin. Dulot nga po nung nakaraan na nagkaroon po siya ng pamamaganong paa. Kasi nung time kasi na maghatid siya ng tulong sa isang beneficiary po, nahulugan po ng daladala niyang bigas yung kanyang paa kasi po nadula siya. So, ayun, ngayon po ay medyo okay na po siya. Kaso gusto ko po ay mag-stay na muna siya sa bahay para mas madaling gumaling. 'Di ba po? Para fight ulit kami sa mga ganito. So, sa ngayon, ako na muna po ang inyong makakasama. So, tara po, puntahan natin si Ate Elsa. Yan, puntahan natin si Ate Elsa, si Kuya Aldrin. Naliligo sila. Ate Elsa, maganda umaga. Sino yung nakalublob? Akala ko si Jaira. Nasa simbahan. Ay, si Wako. Andyan din. Nagtago sa ilalim ng tubig. So, ito yung mga apo ni Ate Malu. Ayan, nasan si lola nyo? Ayun, wala. Wala doon. Wala sa inyo. So, ayan, naglalaba si Ate Elsa. Kumusta ka, Ate Elsa? Busy sa paglalaba? Hindi kaya maanod yung mga dyan? May tsinelas, may So, ayan, busy si Ate Elsa. Maganda nga naman, habang naliligo, naglalaba. Ayan. Ate Elsa, napunta kami dito. Ako lang, wala si Katuwang Efren. Kasi masama yung kanyang pakiramdam. Kasi nung pumunta siya doon sa isang beneficiary sa Basod, ay medyo masama ba ang panahon. Nadula siya, mayroon siyang daladalang bigas. So, medyo natapilok yung paa. Nadaganan pa ng nahulog na bigas. Oo. So, ayun nga ang nangyari sa kanya. Pero medyo okay na siya ngayon. Kaso, sabi ko, stay ka muna dyan. Kailangan pahinga para mas mabilis ang pagaling. 'Di ba? So, sabi ko, inom ka muna dyan ng pampalakas ng resistensya, yung barley juice natin. So, yun. And kaya ako ngayon ang andito. So, pwede ba kitang maabalat para mas nakikita ang iyong kagandahan dito sa taas? So, napakaganda nitong lugar dito, malawak ang labahan ni Ate Elsa. Kasama ko ang aking Miss Beautiful, pamangkin si Miss Sheila. Ano? So, ayan, may dala-dala kami para sa iyo, Ate Elsa. Okay, diyan mababasa. So, napadaan kami doon sa inyo, sabi ko, wala si Ate Elsa. Si Kuya Aldrin ang namin, nandito pa nga doon. Sabi ko, sige, tara, puntahan natin doon sa ilog at nabisi. Hindi ka naka-attend ng Ay, sabi ko nga, si Jaira. Ay, sabi niya, mag-attend kayo. Sabi ko, oo. Sabi ko, gusto ko na matapos yung labahan at hinahantay na ako yung ko. Oo. Ay, so maano ka ba din pala? Matinda ka rin ngayon? Mamaya sabi ko, nagtinda ako kaninang umaga, ay ubos. Ay, yung sa almusal? Sa almusal, door to door na lang nga. At sabi ko ay sabi nila magmerienda at linggo ngayon marami sila. Marami nga doon, marami silang tao doon. Dito lang, mayroon. Kaya di na minsan doon sa labas, kunti na lang yung nakarating.
Naginanakit nga si Nanay Merna, bakit siya daw hindi nakatikim. May daladalang tasa, ay ubos na. Ay, yung ano nga pala, naparami ang kain namin nun. Yung pinag-order namin sa iyo doon sa Sira po. blessing, sa house Mm-mm. blessing ni Lola Ay, di Linda. nga ako nakasama sa ko, Jaira. Ikaw na ang sumama. At kasi marami pa akong inaasikaso. Mm-mm. May mga paano ng paluto. Mm-mm. Paano ko maano yun? Gusto kong sumama. Oo, kaya nga, nagtanungan kami ni JM. Sabi ni JM, parang nakakahalata na ako kay Ate Elsa. Hindi kami nagtatagpo. Kasi busy po talaga. Sabi si Kuya Jim, siguro tinataguan ako ni Ate. Yun nga sabi niya, meron pa naman akong gustong iparating sa'yo. Iparating daw sa'yo na balita. So, anya tita, kapag may time ka at matagpuan mo si Ate Elsa, hirap na hirap ako siyang Hanapin. hanapin. Hindi ko anya alam kung iniiwasan niya ako. Sabi ko, bakit naman iiwasan ka? Hindi. Kasi kahit nga po sa sa pagsimba, hindi po ako nakaka-attend. Kaya sinagsasabihan ako, sabi ko, ano na ba ang gagawin ko? Kung pwede ko lang pag-apatin yung katawan ko, gagawin ko. Yun naman mga customer, sige na, balik-balik sa bahay. Oo. Oo. So, ayun nga, at meron ding hindi maiwasan, di ba? Ate Elsa, hindi maiwasan doon sa mga netizen natin, doon sa mga nagko-comment na nagdududa sila, siguro kaya daw hindi matagpuan, pugrot na daw. Ayun. Yung pangkabuhayan. Sa totoo lang, madami pa nga akong lutuin dyan. Mm-mm. Sabi ko nga, kung anong order ka ako, spaghetti, ma-spaghetti pa, yung ma-pancake kami, o kaya bihon, pansit, o ano. Kasi ako sa almusalan, kasi naghahanap nila, hindi pwedeng wala. Oo, tapos meron din naman na mga netizen natin, nakatulad din naman ng kumbaga mahirap din naman na mag-judge, di ba? So, kailangan malaman natin ang katotohanan mula kay Ate Elsa. So, yun naman yung, kumbaga, fair na na usapan. Kasi, kumbaga, ang paghuhusga Ate Elsa kahit saan, pwede. Normal na po kasi yan. Oo. So, kapag naipaliwanag naman, ay siyempre po normal na, siyempre nag-aano po sila na kung bakit hindi ako natatagpuan at kung ano na. Siyempre, normal po. Maraming pwedeng lumikot sa ating mga kaisipan. So, ngayon, siyempre malikot ang kaisipan. So, ngayon, yung mga may paliwanag nga po sa Ate Elsa, na sabi nga po niya, actually, marami siyang mga lutuin. Marami pa siyang mga at nagdodor-to-door pala ito. Ayan, nagde-deliver. Nagtampo nga si Ate Merna, bakit daw may dala siyang tasa, bakit daw siya hindi nakatikim. Hindi siya nakaabot doon sa sabi ko sa kanya, nagdaan ako, sabi ko, sampurado, mainit pa, masarap ito. Ay, pag malamig ba, hindi na masarap ang sampurado? Masarap pa, lalo masarap. Kasi malagkit. Usually, ganyan, di ba? O kaya sinasabi, turon, mainit pa, o gano'n. Kasi alam ko, ang turon, kapag malamig na, ay hindi na siya malutong. Hindi na crunchy, di ba? Kaya dapat mainit pa. Serve na. So ngayon, pinabubulaanan po ni Ate Elsa na wala na siyang puhunan na pugrot issue, di ba? Yung gano'n, na pugrot issue. Ganun po talaga, malikot wala ang po. mga So, okay pa Ate Elsa. Kaya kahit nga yung mga eskwela ko, minsan ay tinitipid ko sila, ay daw, wag na kayong magbaon, kung gusto niyo magbaon na lang kayo ng luto. Kasi ito ay para yan dito sa luto. Halimbawa, tapos sa bihon, kailangan na yung pintado na kayo, makabalik lamang yung kapital para may ulit. Ito kasi nga ang apo ni Ate Malo, gano'n sila. So, tinatawag na siya, wait lang, tatawag ka na doon. Pwede ka na po. So, ayun, Ate Elsa, may paliwanag na po sa Ate Elsa. At ngayon, yung ipinapaabot ni JM, eto na yan. Anong idea? Meron ka bang idea? Kasi sabi ko kasi kay Kuya GM noon, sabi ko, Kuya GM,
nag-aano sana ako na magkakuryente na ako ng sarili para yun ang mga pinapalingki kong mga karne, hindi na ako maulitan ng Napanis, Kasi nasira. talaga, So, hindi nasayang na talaga talaga. pwede. Mm. Kasi So, naanoan ko lang siyempre sa sobra kong kapaguran ay nahuli ko na ng ay sabi ko yung karne, ay mm. pag ano kayo, hindi mo na pwede yung So, anong update na doon sa pag-apply mo sa Kanoreco? bali, Ano na yung mga na-accomplish na mga ano? okay na yun doon sa Kanoreco, okay na inaano na lang sa akin yung instalasyon sa bahay, saka yung service draft. Kailangan, kasi yung kontador, ayos na, ano na yung, Yun pa rin yan na-pull yung... out na. Oo. Bali, yun na lang, doon na lang sa loob ng bahay, saka yung sa labas. Ayun. Yun na lang ang hinihingi sa akin. Kasi ano, okay na, kailangan na paano daw maikakabit na yun kung wala pa naman ako mga Oo. material. So, ang kailangan ay yung pambayad doon, pambili. Ano po. So, ito yung gustong mensahe sana ni JM na hindi ka daw niya mahanap. Kasi busy din po ako. Napati siya medyo nagugulumihan ng kaisipan at hindi maiwasan na mag-isip din. Oo. 'Di ba? Anong dahilan? Baka iniiwasan ako. Kahit man ako, Oo. hindi ko matagpuan yung hinahanap kong tao. Siyempre, Oo. maraming naglalaro sa isipan ko. Mapaglaro kasi ang isipan eh. At saka na yung judge. Kasama na. Yes. So, eto Ate Elsa, malaking bagay ito para doon sa gusto mo na mangyari. Kaya nga po, minsan sabi ko, ma-save ako sana ng paunti-unti. Kahit sabi ko, 5 piso, ayun naman anak ko, ma. Makakaipon din. Pagka gano'n, di ba? Baka kakasahin sa akin, siguro isang taon pa. Oo. Pero ito yung malaking hamon sa iyo ngayon. Kasi may hamon talaga. Ito, may hamon para sa iyo ang isang napakabuting sponsor. Napakabuti ng puso na sponsor na niya ay yung nasabi sa akin, nabanggit sa akin ni JM, ay kapag ikaw ay kumita ng 5,000, dodoblehin niya. 5,000. Oo. So ngayon, pag nadoble, 10,000, solve ang problema mo. 'Di ba? So, minsan nga, 'di ba, nasasabi mo minsan doon sa kinikita mo sa isang araw, minsan depende 'yon ha. Depende. Pagka sinuswerte ka, medyo malaki ang kita na 700. Diba? So mabilis sana, mabilis sana kung magiging kumbaga stable yung 700 tapos agad-agad solved na, no? 1 week yun solved. Oo. Kaso nga lang yan ay nakadepende doon sa iyong kikitain. Tapos pasosolve na yung problema mo. So ang kailangan na lang dito ay yung pagtutulungan ng pamilya. Siguro, ang suggestion ko lang naman ito, Ate Elsa, kasi halimbawa, kumbaga ay nahihinto ko sa pagtinda kasi may mga gawain ka katulad niyan, paglaba. Kaya paano baga po yan? Pang 5 ko na yan, kaya medyo yung mga ko, maga na Ay yan. nako, hindi mo dapat expose ang ganyan, kailangan inaalagaan mo yan kasi ikaw ay nagluluto. Okay naman, nagluluto. Wala naman siyang sugat. Oo. Bali yung nabugbog lang. Ayun, nabugbog Kasi lang. laban ng laba, mano-mano So, yan. ano na lang siguro, Ate Elsa, kumbaga wag naman yung sa isahang laba yung buong kumbaga i-divide mo lang, tapos para mas madali na yung gawain na ganon, kasi ganyan din ako noon na ang mga anak ko maliliit pa, so ngayon kami na lang naman dalawa. So, noong kasi, ang ko niyan, parang manage yung time, para nagagawa ko yung iba-iba. Balance. Oo. Tapos, nagpapatulong. Ito yung kahit paglalaba, katuwang ko yung mga anak ko. Oo. Kahit yung mga damit lang nila. O, di ba? Ayun nga sabi ko, nalalaban ko minsan, yung mga uniforme lang nila. Oo. Ayun naman, yung masipag kong asawa, di siya naglalaba. Kaya ako pa rin pinaglalaba. So, kaya minsan, sabi ko kung mapipwede lang sana yung asawa ko. Parinig ko lang. Sana magkaroon ng himala. Pero yung himala na yun, dapat magsisimula sa kanya para mayroong himala. Kasi ang lahat naman talaga ng pagbabago, hindi magmumula sa sinasabi ng iba,
magmumula yan sa mismong may katawan. So, gano'n na lang siguro Ate Elsa para yung sa Parang asawa mo, normal na. yung sa asawa mo siguro, o kung may istakan man kayo ng ng labahin, ikaw, paunti-unti lang. Kumbaga, yun ay parang pastime na lang. Yung pagtatrabaho na yon, yung sa gawain. Ang pupukusan na lang ay yung sa pagtinda. Para yung challenge sa iyo ay, ayan, ma-solve yun. Solving problem ngayon. Di ba? Imagine mo, Ate Elsa, di ba? Pag nakaipon ka, kahit sabihin lang natin, 300 pesos a day. Di ba? Mabilis yun para makaipon ka ng 5,000. Di ba, Ate Elsa? At least, masasolve agad yung problema. Kasi, laging hahanap ay solusyon. At least, merong mga sponsor na nagbibigay ng paraan para sa solusyon na tulong. Kasi meron din kasi, ang hamon kasi, ang challenge, ang maganda dito, ang magbe-benefits ay ikaw. 'Di ba? Kailangan talaga. At saka ang challenge na yan talaga ay normal yan sa buhay ng tao, 'di ba? At kung i-compare natin doon sa iba na grabe yung kanilang buwis buhay na yung kanilang pagsusumikap sa buhay pero wala pa din, 'di ba? Maswerte ka pa rin. 'Di ba? Kumpara sa iba, sapagkat ikaw ay merong mga tumutulong. 'Di ba? Merong madaling tulong nga kumbaga ito eh. 'Di ba? Hamon lang ito, meron ka namang kumbaga ibabala diyan. May grant. Oo. Di at least nakikita mo na eto na malapit na yung solusyon. Tsaka alam mo yung powerful yung utak. Kaya ko to. 'Di ba? Parang ibibigyan mo siya ng goal. Sa loob ng 2 linggo. Ayan, masusolve ko ito o kahit 1 linggo. 'Di ba? So yun, Ate Elsa. And hindi pa rin naman natin alam ang bukas. Hindi pa rin natin alam ang bawat oras. Malay mo naman, mamaya o bukas na lang, solve na yung problema mo. Maliban doon sa solve ng problema mo, meron pang challenge na di ba? Yung mga ganon. Alam mo kasi iba din pagsigad. Napakaganda. Sabi ko nga lang, nalungkot ako kanina, bakit wala dito sa church sa Ate Elsa? Ayun na, sabi ko na, sana naman, sige lang mama, bahala ka nga. Pero basta wag makakalimot din naman sa pagpipray. Naalala ko yung sabi mo yung suggestion mo kay request mo nga kay pastora na kung maaari lang sana meron sa hapon na misa. Kasi sa umaga, marami ko talagang gawain sa umaga. Kaya nga. Sa hapon, medyo para pahinga naman. Kaya sana kung 2 sana ang service namin. At sabi ko nga, hiling ko talaga kay God na sana lumago na kami at para yung service may pang umaga, may pang hapon. So, ganun na lang Ate Elsa, kumbaga ma-manage mo na lang yung oras mo. Oras mo na hindi naman yung aabusuhin mo yung sarili mo. Kumbaga, yung halimbawa, yung mga gawain. Ito lang muna, ito. Kalakalahati, 1/4 muna ang gagawin ko dyan at ako'y matutok dito sa Hindi kasi ako sanay mama, ilang nakikita ko kasi sa loob ng bahay. Masasanay ka din yan. Oo, sa simula lang yung adjustment na yan. Yung labahan, nakikita ko. Ilagay mo lang sa maayos na lagayan. Di ba kapag naman yan, na-organize, hindi kalat-kalat, di ba? Kaya pag may walang pasok, tuwa ako. Makakaluto ako, mabantay doon. Oo, kasi kumbaga hindi naman nabantayan yung mga anak mo. Hindi man nabantayan. Ang inaano ko lang naman, pag halimbawa, siyempre, kailangan pag may tinda ako, may magbabantay, may mag-aasikaso na kasi may oras. Oo. Basta tandaan mo lang Ate Elsa, pag gusto may paraan. Pag ayaw. Ang dami mong dahilan. So, gano'n na lang Ate Elsa kasi kumbaga natin ito, grab natin itong mga ganitong bagay. Oo, kasi anuhin natin sarili natin na ang ganda nito. Di ba? Kahit po Mama El na sabi ko na natutuwa ako kaya sabi ko, tatapos-tapusin. Hindi ito isda. Sana yun. Kinakawil ka kasi. Hindi po Pag ito isda. nakawil ako Tao po ito. Kaya sabi
Oh. sabi ko dyan, dali-dalian natin paglaba, mamayang hapon, maluto tayo ng merienda kasi Mm. may ano, May may order na sa merienda. Okay. Kasi pagkakataon po yun na Yes, oo. ay sayang naman kaya ganun ako ngayon. Makakadagdag na rin yan doon sa ano. Kasi Ngayon, po- magtatabi-tabi ka na Ate Elsa. Ito para doon Kasi sa ako ano. nga po yung sa ano, yung sa gasol, Mm-mm. nakabili na ako ay tinabi ko yun na 1,000. Mm-mm. O, di nakabili ako. Oo. Tapos ngayon, matabi naman ano man ako at baka mabilis baga pong pag sige ang luto. Oo, oo. O, ay di pag nawala na, may pambili na naman ako. Oo. Ganun ang Tama. ginagawa ko. So ako naman, andun yung ano ko kasi halos sa personally po, kumbaga, nakikilala ko si Ate Elsa at base sa ano ko, kay Ate Elsa, ito po talaga ay napakasipag. Andyan po yung pagsusumikap niya. Kaya lang talaga, bilang sa nag-iisa lang na nag-provide, kumbaga, didiskarte para sa pamilya, sobrang napakahirap po. Mahirap po. So ngayon, ay naano lang natin kay Ate Elsa na magkaroon siya ng time management, lahat ng management, o sige na, i-apply na Sabi nga ng paano mo nagagawa ang lahat ng Oo. Ay, sabi ko, ay, pag nasimulan ko na kako, parang ng ano, siya na yan. Oo. Kasi, kumbaga, ayaw ko na rin naman Ate Elsa na na babalik yung dati na yung nakikita namin noon na nakatingala ka sa mga puno ng niyog. Di ba? Kasi naghahanap ka ng hulog ng niyog para maibenta. Tapos, maghahanap ng mga gulay. O, di ba, Ate Elsa? Kaya yun. Oo. Hayaan na natin siya, magandang background ito. Sound effect na may sumisigaw. So, Ate Elsa, ito. Yung iyong mensahe, una, para doon sa mga medyo lumilikot ang isipan. Ayan, sige Ate Elsa. Kay Kuya GM, pasensya na kung hindi mo ako natatagpuan at saka hindi naman ako nagtatago. Nandito ka, nasumpungan ako sa iyo. Busy talaga lang. At sabi ko nga yung sa ng kuryente yun, isa-isa kong, yung para bagang pinupulot kong isa-isa para ma-accomplish yung mga pangangailangan. Kaya ay sobra talaga akong busy sa mga gawain kung paano. Siyempre may 3 akong anak na nag-aaral. Lalo na ngayon yung isa ko ay graduating na. Maraming gastos. At ngayon nga ma-audit yata kung saan ay kailangan ng uniforme. Sabi ko, tika muna anak. Parang napapagod ako, sabi ko dun. Pero sabi ko, hayaan mo na anak. Kasi matatapos din yan. Hayaan mo muna. Saka, yun, Kuya Jem ha. Matagpuan na ako ni Mama. Ayun. And then, pero okay pa rin yung aking pagninegosyo. Ayun. Yun ang importante doon. Kaya kahit matapos ko lang itong gawain, mas yun na naman, doon na naman ako haharap. Parang yung kaliwat kanan. Pero talagang dapat fokusan ko talaga yung pagninegosyo kasi doon ako, doon ako humuhugot ng aking pangangailangan sa araw-araw. Kaya maraming salamat sa lahat ng sponsor. At sana po, huwag kayong magsasawang tumulong sa aming mga mahihirap, lalo na sa mga kagaya namin mga nanay. At talagang ang ginagawa namin ay para sa mga anak na huwag silang maligaw ng landas. At dapat ay yung nasa maayos sila na magkaroon na sila ng pamilya, dala-dala nila yung namin, yung pagsusumikap. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayun. God bless you. Ay, doon sa hamon sa'yo, sa challenge. At syempre po doon kayo at pagsusumikapan ko po. Ayun. Thank you so much. Okay, Ate Elsa, malinaw. Ayun po, maraming salamat Ate Elsa ha. At least ay kahit kami natutuwa at natagpuan kita, nabigyan na ng kasagutan ng lahat. So, ayan po, maraming salamat po sa lahat. Ayan, kung nagustuhan niyo po ang aming video, paki-like and share po. Ayan. Happy Sunday! Happy Sunday po sa lahat. At Elsa, pagpasensya mo na. Thank you for watching.